Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po isang ganap na bagyo na po yung ating monitor na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala pa itong international name, tropical depression category at nasa layong 1,360 kilometers silangan ng northeastern Mindanao as of 3 po. Galing dito sa may kanluran, magdadala rin ng mataas sa tsansa ng ulan overnight dito po sa may lalawigan ng Palawan, ganyan sa may Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region. Habang natitirang bahagi po ng Luzon, including Metro Manila, ganyan din ang malaking bahagi ng Visayas, asahan naman yung bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan simula po ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw. At may aasahan din po mga localized na mga pag-ulan at mga thunderstorms na wala pong kinalaman sa tropical depression. Usually nagtatagal lamang po ito ng 1 hanggang 2 oras. Samantala po, base sa unang track or unang official track po ng Pag-asa, inaasahang kikilos generally pahilagang kanluran ang bagyo sa mga susunod po na araw. Base sa latest track po ng Pag-asa, posible itong pumasok pagsapit po ng Thursday ng hapon or gabi. At sa pagpasok po nito, papangalanan natin ito na Domeng or yung magiging pang-apat na bagyo for 2026 at pangalawa naman for the month of May. Possible intensity by that time, tropical storm at sa pagpasok niya ng PAR, mas lalakas pa ito. Sa Friday, possible na severe tropical storm at sa darating pa na weekend, maaaring nasa typhoon category na ito. Kung i-consider din po natin yung cone of probability, maliit lamang yung chance pa rin na ito itatama sa ating kalupaan or magla-landfall. Pero nandyan yung chance na posibleng dumikit yung sentro ng bagyo dito sa may silangan ng extreme northern Luzon at mahagip po itong bahagi ng Batanes, Cagayan at Isabela. Hindi po natin inaalis yung chance na magkakaroon dyan ng wind signal number 1 at yung mga pag-ulan na minsan ay malalakas dahil dun sa outer cloud band po ng bagyo pagsapit ng Sabado at Linggo. So lagi po tayo mag-monitor para sa changes regarding po sa track nitong bagyong tatawagin po natin na Domeng. Para naman sa lagay ng panahon bukas, that's Wednesday, May 27, asahan po sa malaking bahagi ng Luzon pa rin, umaga hanggang tanghali, fair weather conditions, bahagyang maulap at minsan maulap pa rin ang kalangitan, umaga hanggang early afternoon. And then pagsapit po ng hapon, normal na nagkakaroon ng mga kaulapan at mga pulupulong pag-ulan at mga localized thunderstorms, lalo na po sa bahagi ng Ilocos Region, dito pa rin sa mga bulubunduking areas sa may Cordillera Region, Zambales, Occidental Mindoro, at ilang babahagi ng Camarines Provinces. Sa Metro Manila bukas, mananatili pa rin pong mainit mula 27 to 35 degrees Celsius, habang dito sa may Baguio City, 18 to 25 degrees, pinakamainit bukas sa may Tuguegarao at 39 degrees Celsius. Yung ating pinag-uusapan po dito is the air temperature, yung temperatura pa ng hangin na separate dun sa heat index o yung nararamdamang init ng ating katawan na usually po mas mataas ng 2 to 7 degrees Celsius. So paalala pa rin ng Pag-asa sa ating mga kababayan dito sa Luzon, ugaliin pa rin po ang pag-inom ng tubig at magbaon ng payong or anumang proteksyon sa init ng araw from 10 a.m. to 4 p.m. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, mataas ang tsansa ng ulan sa may central and southern portion. Yan po ay dahil pa rin sa southwesterly wind flow o yung malahabagat na hangin galing dito sa may West Philippine Sea. Habang dito naman sa Visayas, bahagyang maulap at minsan maulap ng kalangitan as early as morning dito sa may Negros Island Region, Central Visayas, Southern Leyte at Eastern Samar. Habang pagsapit po ng hapon hanggang gabi, mas mataas ang tsansa ng mga kaulapan at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas. So make sure po na meron din baong payong kung lalabas ng bahay. Temperatura natin sa Puerto Princesa at Metro Cebu hanggang 33 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan naman sa Mindanao, umaga pa lamang, may tsansa na po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at Socsagen dahil din sa southwesterly wind flow or hangin galing sa Timog Kanluran. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Mindanao, may mga times pa naman na sumisikat ang haring araw, lalo na sa may Misamis Oriental, sa may Bukidnon at Agusan Provinces. Pero sa may silangang parte, sa may Surigao Provinces and Davao Region, mataas na ang tsansa ng mga kaulapan at mga pag-ulan bago magtanghali at magpapatuloy sa malaking bahagi ng Mindanao ang mga kaulapan at mga pag-ulan na minsan ay malalakas. So make sure po na meron tayong baon na payong or sombrero or kapote kung lalabas po lalo na po sa dakong hapon at mag-ingat na rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil ilang araw na rin nagkakaroon ng mga pag-ulan dito sa Mindanao. Temperatura natin sa may Zamboanga hanggang 31 degrees, habang sa may Davao City hanggang 32 degrees Celsius. Ngayon po at sa susunod pa na 2 araw, wala tayong inaasahang gale warning o babala sa mga delikadong alon. Ultimately, wala tayong nakikitang sea travel suspensions pa sa ngayon, knowing na nasa labas pa po ng PAR yung ating monitor na bagyo.
Pero sa pagpasok nito, posible by weekend, magkaroon ng medyo maalon na karagatan dito po sa may Philippine Sea. Sa mga lugar sa silangan po ng ating bansa, from Luzon down to Caraga region, hanggang mga 2.5 to 3 meters po yung pinakamataas na mga pag-alon, malayo sa Pampang. At para naman sa lagay ng ating panahon, simula po sa Thursday hanggang sa weekend, sa Luzon, pinakamataas ang tsansa ng ulan pa rin. Dito sa may Palawan and eventually over the weekend, sa may Mindoro provinces, yan po ay dahil sa unti-unting lumalakas po na southwesterly wind flow na posibleng mag-transition into southwest monsoon or hanging habagat. Kaya mag-ingat po sa mga banta ng mga minsan malalakas na mga pag-ulan na magdudulot ng mga pagbaha or pagguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar. Other areas, dahil nga papalapit na tayo sa rainy season, sa Luzon, kabilang ang Metro Manila, magiging madalas pa rin po ang mga afternoon or evening rain showers or thunderstorms. Sa ating mga kababayan naman sa Visayas, pagsapit ng Thursday and Friday, dumadalas na rin yung mga pag-ulan dito sa may Western Visayas and Negros Island region dahil sa unti-unting paglakas po ng southwest wind flow, pero posibleng mag-transition into southwest monsoon. Pagsapit po ng Sabado, mataas ang tsansa ng ulan sa may Western Visayas and Negros Island region. Habang sa natitirang bahagi po ng Visayas, from Thursday up until Saturday, partly cloudy to cloudy skies naman at may tsansa pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, usually mga 1 to 2 hours po yan, at walang kinalaman directly sa bagyong tatawaging Domeng. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pagsapit po ng Thursday and Friday, pinakamataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Soc-Savgen, Davao Occidental, Davao del Sur, Lanao del Norte at Misamis Occidental. Yan po ay dahil pa rin sa southwesterly wind flow at dahil na rin sa trough ng tropical depression sa labas ng PAR. Pero pagsapit po ng Sabado, maaaring magkaroon ng mga pag-ulan na mas malalakas po dahil sa habagat dito sa may Zamboanga Peninsula at mga nearby areas kagaya pa rin ng Misamis Occidental, Basilan, Tawi-Tawi, and mainland Bangsamoro, Maguindanao provinces. Pataas ang tsansa ng pag-ulan at mag-ingat sa banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Temperatura natin dito sa may Metro Davao hanggang 32 degrees lamang. Ang ating sunset 6:20 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas 5:26 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.